Sabi nila, may mga tao raw na hindi mo kailangang hanapin kasi sila mismo ang magbubuhat sa iyo pataas. Kapag halos ayaw mo nang umangat sa bigat ng mundo. At minsan, hindi barbell ang nagpatibay ng braso ko, kundi yung kamay niyang sabay kong inabot. Doon sa unang araw na tinawag ko siyang gym buddy. Ako nga pala si JM, 25 taong gulang, certified first timer sa gym life. Hindi ko talaga trip ang magbuhat noon, pero nang mapansin kong parang ang saya ng mga taong may abs sa TikTok, ayun, napaisip ako. Baka oras na rin para ako naman ang maging crush. Una kong araw sa gym, amoy pawis pa lang, gusto ko nang umuwi. Walang kaalam-alam sa makina, puro pindot at tulak lang. Tapos, biglang may lumapit. Pre, gusto mo tulungan kita dyan? Sabay ngiti ng isang lalaking moreno, matangkad, at may balikat na parang pader na pwede mong sandalan habang umiiyak. Ako naman, speechless. Oo, baka kasi mali yung ginagawa ko. Wika ako. Sabay tawa ko na halatang kinakabahan. Ako si Franklin. Wika niya, sabay abot ng kamay. Tapos sabi pa niya, baguhan ka, no? Sagot ko naman, obvious ba? Medyo, pero okay lang. Lahat naman tayo dumadaan dyan. Ako muna yung magtuturo sa'yo. At doon nagsimula yung kakaibang training ko. Hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa puso. Araw-araw sabay kami na magbuhat. Siya yung tipong chill lang, hindi nagyayabang, hindi rin masyadong seryoso. Tinuturuan niya ako kung paano yung proper form, pero minsan nasa isip ko, baka proper flirting na rin to. JM, focus ka. Sabi niya habang hawak yung barbell ko. Focus ako, promise. Sagot ko. Kahit sa biceps niya talaga ako nakatingin. Pagkatapos ng workout, laging may milk tea reward. Siya yung laging nagbabayad. Tapos sabi ko, next time ako naman. At ang sagot niya, sige, pero next time dapat ako naman yung libre mong titingnan. Sabay tawa niya. At ewan, doon yata ako tuluyang bumigay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Siguro kasi natural lang siyang mabait. O baka ako lang talaga tong marupok kapag pinupunasan ng towel sa leeg. Pero isang gabi, habang palabas kami ng gym, tinapik niya ako sa balikat at sinabi, alam mo JM, mas gumanda yung katawan mo ngayon. Hindi lang pala sa labas, pati sa loob, parang mas confident ka na. Wika niya. Gumiti ako. Sabi ko, thank you sa'yo bro. Sagot naman niya, bro? Tapos gumiti rin siya. At sabi pa niya, pwede rin naman body, diba? At doon ko naramdaman, ibang klase pala ang salitang body kapag siya yung nagsabi.
May lambing, may kilig, may simula. Kinabukasan, halos hindi ako makalakad. Yung muscle pain ko, parang ex na ayaw mawala kahit ilang pahinga na. Pero dahil may body duties ako, pinilit kong bumangon at bumalik sa gym. Pagpasok ko pa lang, ayun na siya. Si Franklin. Pawis na pawis, nakangiti. At parang may sariling spotlight na sumusunod kahit saan siya maglakad. Uy, akala ko di ka na babalik. Sabi niya. Babalik talaga ako. May utang pa akong milk tea, di ba? Wika ako naman. Ganun. So kaya ka lang pumupunta rito dahil sa milk tea? Wika niya. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa workout. Wika ako. At eto, sabay kaming tumawa. That day, leg day naman. Pero parang heart day din. Kasi ang bilis ng tibok ng puso ko habang tinuturuan niya ako. Ganyan, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Seryoso siyang nagsasalita pero hindi ko alam kung sa squat ba yung tinutukoy niya o sa feelings ko. Parang hirap ka, JM. Sabi niya. Medyo. Pwede mo ba akong tulungan? Wika ako naman. Lumapit siya. Inilagay yung kamay niya sa balikat ko. At biglang gumaan yung bigat. Hindi ko alam kung dahil sa tulong niya o dahil sa touch niya. After gym, gaya ng tradisyon namin, dumiretso kami sa paborito naming milk tea shop. Ako na yung nagbayad kasi sabi ko nga, ako naman ngayon. Habang umiinom kami, tinanong ko siya. Frank, bakit ka nga pala nagsimula mag-gym? At eto, napaisip siya. At ang sagot niya, dati kasi akong payat, binubuli ako noon. Pero nung natuto akong magbuhat, natuto rin akong magmahal sa sarili ko. Ang lalim nun sabi ko. Ikaw? Tanong niya. Tapos, bakit ka nagsimula? Wika pa niya. Napangiti ako. Sabi ko naman, dahil sa'yo. Sabay luno ko ng milk tea kasi ako mismo yung nabigla sa sagot ko. Tahimik siya sandali. Tapos bigla siyang tumawa. Ang corny mo, JM. Wika niya. Totoo Wika ko naman. Kung ganun. Ituloy mo yung motivation mo. Kasi ako rin. Motivated ako kapag kasama kita. Sabi niya, sabay lapit ng mukha niya sa akin. At doon na naman yung simpleng ngiti niya, parang reward points ng puso ko. Hindi kailangan ng protein shake para tumibay. Kailangan lang ng Franklin. Kinagabihan habang nagchat-chat kami, sabi niya, tomorrow ulit 6 p.m. Don't be late, buddy. At kahit 3 oras pa lang ako na natutulog, nagising ako kinabukasan na para bang bagong buhat sa kilig, hindi sa gym. Sabi nila sa gym daw makikita mo yung tunay mong sarili. Yung totoo, yung pawis at minsan yung mga titig na hindi mo inaasahan pero gusto mong paulit-ulit. At sa harap ng salamin, doon ko unang nakita kung gaano ako kakomportable
kapag kasama si Franklin. Bro, flex mo nga yung biceps mo. Wika niya. Bro naman, sabi ko. Body. Body pala. Flex mo, titingnan natin kung may improvement. Wika niya. Tumayo ako sa harap ng salamin. Tinaas ko yung braso ko. At kahit wala pang abs, proud ako kasi may konting linya na. At eto, ngumiti siya. Uy, may form na. Tingnan mo to. Wika niya, tapos tumayo siya sa likod ko. Itinaas din niya yung braso ko. Sabay sabi, dapat ganyan. Dikit yung siko, tapos inhale, exhale. Wika niya. Ramdam ko yung hininga niya sa bato ko. At sa totoo lang, halos hindi ako makahinga. Pagkatapos naming magbuhat, nagpahinga kami sa gilid. Sabay kaming tumingin sa salamin. At doon ko napansin, parang bagay kami. Ang corny pero totoo. Prank, may tanong ako. Sabi ko, paano mo malalaman kung may gusto sa'yo yung gym body mo? Wika ako ulit. Ngumiti lang siya. Tapos sabi niya, simple lang. Pag hindi siya nakatingin sa salamin, kasi mas gusto niyang tingnan kung sino yung katabi niya. Sabay tingin niya sa akin. Grabe. Parang may nagka-crunch sa loob ng dibdib ko. At hindi yun abs. Kilig yun, promise. Lumipas ang araw, ganun kami lagi. Sabay sa treadmill, sabay mag-spat, sabay uminom ng tubig kahit minsan nagkakatitigan pa kami ng sabay. Minsan pa nga sabi ng trainer, "Uy, kayo mas sweet pa kayo sa magjowa rito." Tawa lang kami pareho pero sa loob-loob ko, kasi gusto ko talaga siya . Habang palabas kami ng gym, bigla siyang nagsabi, "Alam mo, JM, masaya ako kapag nandiyan ka." Wika niya. Bakit? Sagot ko naman. Kasi dati puro bakal lang yung kasama ko . Ngayon may tao na. Ako naman, dati puro lungkot lang yung binubuhat ko. Ngayon ikaw na. Wika ako. Tawa siya ng tawa. Tapos sabi niya, "Corny mo talaga." At ang sagot ko naman, totoo kasi. Kung ganun, ituloy mo yan hanggang sa lumaki ang muscle mo. Pati yung courage mo. Wika niya. Sabay sabit ng towel sa leg ko. Sa loob ng gym, sa harap ng salamin, hindi ko lang nakita kung paano ako nagbago sa labas, kundi kung paano ko rin unti-unting binubuksan yung puso ko. Hindi sa sarili kong imahe, kundi sa taong araw-araw kong nakakasama rito. Sabi nila sa gym ka daw tumitibay, pero sa rest day, doon mo mararamdaman kung sino yung gusto mong kasama kahit walang pagbubuhat, walang treadmill, walang pawis. Yung kasama mo lang, sapat na. JM, rest day ko bukas. Sama ka sa akin. Wika niya. Napalingon ako kay Franklin na nag-aayos ng gym bag. Saan? Wika ako. Secret. Wika niya sabay kindat. Secret agad? Baka date yan .
Biro ko. Depende. Sabi niya sabay ngiti na may halong pamisteryoso. Kinabukasan nagkita kami sa labas ng gym. Wala siyang dalang gym bag. Plain white tee lang, faded jeans at amoy na hindi pawis kundi pabango. Ako naman kabadong-kabado kasi parang first date nga. Ready ka na? Wika niya. Ready sa ano? Wika ko naman. Sa pagod din pero ibang klase. Wika naman niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Jogging tayo sa park. Wika niya sabay tawa. At ito na nga nag-jogging kami sa Luneta. Pero after 10 minutes, pareho kaming hingal. Kaya nauwi sa upo sa damuhan at inom ng tubig. Ang hirap pala nito. Sabi ko. Kasi hindi mo pa ako nakakasama sa mga outdoor activities. Sagot niya. Teka, anong ibig mo sabihin? Parang marami pa tayong gagawin na. Wika ako naman. Siyempre, hindi lang gym yung mundo ko, JM. Kailangan mo ring maramdaman yung hangin, yung araw, at ako. Wika niya. Ang kapal mo. Wika ako naman. Hindi. Totoo. Baka kasi isipin mo, sa gym lang kita gusto kasama. At doon ako natahimik. Kasi sa totoo lang, kahit saan naman kami magpunta basta kasama siya, parang laging rest day ng puso ko. Habang naglalakad kami pa uwi, binilihan niya ako ng dirty ice cream. Sige, pili ka. Chocolate o mango? Wika niya. Chocolate syempre. Wika ko naman. Pareho pala tayo ng gusto. Sabi niya. Talaga ba? So ibig sabihin compatible tayo? Sagot ko. Pwede. Pwede. Wika ko. Oo, pwede ng gym couple. Gym buddy. Wika niya. At ito sabay naming tinawanan lang pero sa gitna ng tawa may kakaibang init na sa hangin na hindi dahil sa araw kundi dahil sa mga salitang unti-unting nagiging totoo. Pag-uwi ko, nag-chat siya. Thanks ha, ang saya kanina. Iba pala kapag kasama ka. Chat niya. Sagot ko naman. Ako rin. Rest day nga pero parang mas napagod ako. Bakit? Chat niya ulit. At ang sagot ko, kasi pinipigilan ko yung sarili ko na kiligin buong araw. At ito ang sagot naman niya. Haha, next time wag mo pipigilan ha. At ayun, napangiti ako hanggang sa pagtulog. Ang rest day namin parang heart day pa rin. Kasi kahit walang dumbbell, may bigat sa dibdib ko. At ang pangalan niya, si Franklin. Sabi nila minsan, hindi mo kailangang magsalita para maramdaman ng iba ang nararamdaman mo. Kasi may mga yakap na mas malakas pa sa kahit anong I love you. At yun ang nagpatunay ng isang gabi sa gym. Nung isang yakap lang ni Franklin, sapat na para bumigay ang lahat ng tinatago kong emosyon. Medyo late na ako nakarating sa gym. Pagpasok ko, nandun na siya. Pawis na pawis. Nagbe-bench press mag-isa. Sorry, late ako. Sabi ko habang bitbit yung tubig ko.
Ngumiti lang siya at ang sabi niya, okay lang, basta dumating ka. Simple lang yung sinabi niya pero parang ang lalim, parang hindi lang sa gym tinutukoy niya. Pati yung damdaming dumating ka. Habang nagbubuhat ako, siya yung nag-a-assist. Tahimik lang ako. Pero yung mga mata namin parang nag-uusap ng sariling wika. JM, alam mo bang ang dami mong nabago sa akin? Bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Ha? Ako? Oo, dati puro routine lang ako. Buhat, kain, tulog. Pero simula nung dumating ka, parang mas may dahilan na ako para gumising araw-araw. Wika niya. Napangiti ako sa biro. Motivation mo ako. Wika ako. Oo, motivation at distraction. Wika naman niya. Ha? Distraction? Sagot ko. Kasi pag andyan ka, hindi ako makapokus. Pagkatapos ng training, nagkakatuwaan kami. Bigla niyang sinabi, gusto mo bang maranasan yung trainer's hug? Ano yun? Sagot ko naman. Motivational hug yun, pampatanggal ng pagod. Wika niya. Talogolong oh. Sagot ko. Oo, legit yun. Wika ulit niya. Tapos bigla niya ako niyakap ng mahigpit. Ramdam ko yung init ng dibdib niya sa likod ko. Yung pawis, yung amoy ng gym mix with something soft. Parang comfort. Tahimik kami ng ilang segundo. Walang nagsalita. Pero yung yakap niya, parang sinasabing, safe ka rito, hindi kita bibitawan. Pag-uwi ko halos hindi ako makatulog. Binasa ko ulit yung chat namin kanina. May bagong message. Sabi niya, salamat sa araw na to. Di ko alam kung anong meron sa'yo pero lagi kitang hinahanap. At sa puntong yun alam ko na hindi lang ako gym buddy sa kanya. May kakaibang connection na. At hindi pa niya nasasabi ng diretso. Pero nararamdaman ko na. Sabi nila, sa bawat buhat ay may bigat. Pero mas mabigat daw yung pakiramdam kapag may gusto kang bitawan pero ayaw mong mawala. At sa huling araw namin sa gym na yun, natutunan kong minsan ang pinakamagandang progress ay yung naramdaman mong may ibang kamay na handang bumuhat sa'yo. Hindi lang sa bakal, kundi sa buhay mo. Last day ko sa gym, hindi dahil ayaw ko na, kundi dahil lilipat ako sa bagong apartment na medyo malayo na. Nag-text ako kay Franklin. Bro, buddy, last workout ko today. At ang reply niya, okay, sige. Hindi ako mawawala. Pagdating ko, andun na siya. Naka-white na tank, na top, pawis at nakangiti. At ang sabi niya, hindi pwedeng aalis ka nang hindi ako yung huling kakampi mo sa pagbubuhat. At eto, sabay kaming nag-training. Tahimik, pero ramdam mo yung bawat sandaling parang ayaw nang matapos. Sa huling set ng bench press, sabi niya, last rep mo na to, JM. Give it all.
At habang tinutulungan niya akong iangat yung barbell, sabay sabi niyang, alam mo, ayoko matapos to. Tumingin ako sa kanya. Sabi ko, yung workout? At ang sagot naman niya, hindi, yung tayong dalawa. Bigla ako natahimik. Tahimik din siya. Hanggang sa nilapag niya yung barbell at sabay sabi, JM, gusto kita. Hindi lang bilang gym buddy. Gusto kita dahil ikaw yung naging dahilan kung bakit magaan ang lahat ng mabigat. Napangiti ako kahit nanginginig pa yung braso ko. Franklin, alam mo bang matagal ko nang gustong marinig yan? Wika ako. Ngumiti siya, sabay sabi, di pareho pala tayo. At sa gitna ng amoy pawis at tunog ng makina, nagyakapan kami. Mahigpit, totoo, tahimik, walang halikan, walang drama, pero ramdam ko na yun yung pinakamagandang warm down ng buhay ko. Kinabukasan, lumipat na ako. Pero kahit sa bagong gym na pinasukan ko, si Franklin pa rin ang unang nag-text. Workout ka na, buddy. Huwag kang titigil ah. At tandaan mo, kahit saan ka pumunta, ako pa rin yung spotter mo. Ngumiti ako habang binabasa yon kasi alam kong kahit saan ako magbuhat, may isang tao pa rin na handang umalalay sa likod ko. Hindi para itulak ako pababa, kundi para siguraduhin na lagi akong aangat. At doon ko natutunan ang pag-ibig pala parang gym din. Hindi mo kailangang madaliin. Kasi mas maganda kapag sabay kayong lumalakas, unti-unti, araw-araw. At sa dulo ng lahat ng buhat at pagod, may gantimpalang hindi mo na makikita sa salamin, kundi mararamdaman mo sa puso mo. Yung gym buddy na hindi mo kailangang hanapin sa ibang lugar dahil siya na pala yung matagal mo nang inaantay. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.